The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan ng buhay at kalakasan. At sana itong buhay at kalakasang ito ay patuloy nating magamit bukod pa sa kung anuman ang ating kinalalahukang larangan sa buhay na ito, ay patuloy tayong magkaroon ng panahon at pagkakataon na ilalaan natin upang subaybayan ang pag-alam ng mga banal na kalooban ng Diyos tungkol po sa atin na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Sana po ay patuloy po dating nasusubaybayan ang bawat pagtalakay natin sa bawat pagkakataon ng programang ito sapagkat ang amin pong tinatalakay na mga paksa ay masasabi po naming diseryeng paksa. Ibig sabihin, may mga koneksyon sa bawat isa. Gaya po sa mga nauna na nating pagtalakay, ang paksa ay mayroon pong pagtalakay tungkol po sa pagiging kaanib ng pamilya o sangbahayan ng Diyos. Sa buhay natin sa mundong ito, kapag ka po tayo ay dumating na sa isang tamang at wastong pag-iisip, naghahanap tayo, nag-iisip tayo kung paano nga ba magiging mabuti ang ating kapalaran sa mundong ito. Kaya, speaking of kapalaran, ano kaya ang kapalaran ng mga tao kung siya po ay mabilang sa sangbahayan ng Diyos o sa pamilya ng Diyos? Ito ang paksang atin pong sama-samang pag-aaralan at inaasahan po namin na mataimtim ninyong pakikinggan at bubulay-bulayin po ang bawat pagtuturo sa araw na ito. Para po sa pagpapasimula, kapatid na Neraya, lahat po ba ng tao ay kabilang na sa sangbahayan ng Diyos? Ang sagot po na mula sa banal na kasulatan ay mababasa po natin sa Aklat ng Juan. Ang kapitulo po ay 8 at ang bersikulo po ay 35. Sa salin po ng Bibliang Tagalog Popular Version. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Sa talata pong ito ay maliwanag nating maunawaan ang dalawang kalalagayan na sinasabi ng ating Panginoong Kristo Jesus sa mga tao. Una po, sa talatang ito ay meron siyang tinutukoy na kalagayan ng tao na ang kalagayan niya ay alipin. Meron namang tinutukoy na ang kalagayan ay anak. At kapag ang tao ay nasa kalagayang alipin at hindi siya nakapagbago sa kalagayang yon, tiniyak ng Panginoong Kristo Jesus ang magiging kahihinatnan nito. Ang sabi ng Panginoon, ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Kaya yung tanong po natin na lahat ba ng tao ay kabilang na sa sambahayan ng Diyos, ang sagot po natin ay hindi pa.
sapagkat meron pa pong mga tao na hanggang sa panahon natin, ang kalagayan nila'y alipin. At bilang mga alipin, sila ay hindi kabilang sa sambahayan ng Diyos. Samantala, sa kabilang banda, meron namang mga taong ang kalagay anak. At ang tinutukoy na anak ay ang pagiging anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos, yun ang kabilang sa sambahayan ng Diyos. At kung mananatiling mga anak ng Diyos, ang kanyang pagiging kabilang sa sambahayan ng Diyos ay magpakailanman. Napaka-interesting po ng ating pong paksa sa araw na ito, sapagkat dito ay maitatanong natin ang ating sarili. Paano nga ba natin matitiyak kung tayo ba ay nabibilang sa pagiging alipin o kailan naman tayo mabibilang sa pagiging anak ng Diyos? Mga giliw naming mga taga-subaybay, at tulungan tayo ng Panginoon Diyos na sa pamamagitan ng pagtuturong ito ay maging malinaw po para sa atin ang bagay na ito. At hindi lamang para maging malinaw, kundi ito'y ating sampalatayanan. Nabanggit kanina, kapatid na ni Raya, sa talata na ang anak lamang ang magiging kabilang sa sangbahayan ng Diyos magpakailanman. Sino po ba yung alipin na tinutukoy nung talata na atin pong nabasa kanina? Kung itataas po natin ang pagbasa, kanina po ibinasa natin yung Juan 8:35 na nagsasalita ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ngayon po naman, babasahin natin sa aklat din yaon na Juan, Kapitulo 8, versikulo 34. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Maliwanag po ang sagot kung sino yung tinutukoy ng ating Panginoong Kristo Jesus na nasa kalagayang alipin. At dahil sa pagiging alipin, ay hindi sila naging kabilang sa sambahayan ng Diyos. Ito yung mga tao niyang alipin ng kasalanan. At kaya naging alipin ng kasalanan dahil doon sa pagkakasala. Sapagkat sabi ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya kapag ang tao po ay patuloy sa pagsasalita ng masama, pag-iisip ng masama at paggawa ng masama, nagkakasala siya. At yung kasalanang bunga ng pag-iisip, pagsasalita at paggawa ng masama, yun ay kapangyarihang umaalipin sa tao. Kaya kapag gaganon po ang kalagayan ng tao at ang tao po ay hindi nakapagbago, tiyak po ang sabi ng Panginoon, ang mga taong alipin ng kasalanan ay hindi kabilang sa sambahayan ng Diyos sa habang panahon. Ibig sabihin, kapatid na ni Raya at mga giliw naming mga taga-subaybay, kapag ka po ang tao ay patuloy na hindi niya matanggihan ang paggawa ng kasamaan, pagsasalita, pag-iisip ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, dahil siya ay alipin, wala siyang magawang pangkontra. Ibig sabihin, kung ano yung sabihin at pumasok sa isip niya, kung siya ay alipin ng kasalanan, hindi niya magawang tanggihan ito. At samantalang ang tao ay alipin ng kasalanan, yun po yung sinasabi kanina, hindi po siya mabibilang magpakailanman sa sangbahayan ng Diyos. Ang tanong, kapatid na ni Raya, sino po naman ang mga taong naging mga anak ng Diyos at tunay na naging kabilang sa kanyang sambahayan? Kapatid na Benhanan, hindi po kasi sapat na sabihin ng tao na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Magkaiba po yun eh. Opo. Doon sa salitang, oo, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng taong nilikha ng Diyos, como nilikha ka ng Diyos, anak ka na ng Diyos. Merong mga taong bagamat Diyos ang lumikha sa kanila, dahil sa pagkakasala ay naging alipin ng kasalanan. Meron na mga tao na dahil sa pagkakalikha ng Diyos sa kanila at sinunod nila yung paraan ng Diyos para maging anak ng Diyos, tumanggap sila ng karapatang maging anak. At dahil sila may karapatang nakaloob ng Panginoon, sila po'y naging anak ng Diyos. At itinuro rin yung paraan. At narito po ang pagkakakilanlan sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 13. Dadapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila
ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yun pong mga taong alipin ng kasalanan at inaanyayahan ng Panginoon na magsisit magsipagbago at sa kabila nun ay ayaw magsisit pagbago, katumbas yun ng salitang hindi nila tinatanggap ang pagtuturo at aral ng Panginoon. At yung nangyari nang ang Panginoong Kristo Jesus ay nagkatawang tao. Hindi lahat ng tao ay tinanggap siya. Hindi lahat ng tao ay tinanggap ang kanyang pagtuturo. Pero sa kabilang banda, yun namang mga taong tumanggap sa kanya at tumanggap sa kanyang mga aral at nagsisampalataya sa kanya, yun anya yung mga taong pinagkalooban ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. At sila anya'y ipinanganak, hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So dito po maunawa natin na mula sa pagiging nilikha ng Diyos, dalawa talaga ang pwedeng mangyari sa tao. Kung hindi mo tatanggapin ang Panginoon, hindi mo siya sasampalatayanan, hindi ka susunod sa kanyang utos, magiging alipin ka ng kasalanan. Pero pag tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap mo ang kanyang mga pagtuturo, sinampalatayanan mo siya, at naranasan mong ipanganak ka, hindi sa laman sa dugo, kundi ipinanganak ka ng Diyos, mapapasayo yung karapatan bilang anak ng Diyos. At pag naging anak ka ng Diyos, kasama dun sa kalagayang yon, kabilang ka na sa sambahayan ng Diyos. Na itinuro natin noong nakaraan na may tiyak na batayan sa Biblia, ang God's family ay walang iba kundi ang Church of God o ang Iglesia ng Diyos, Iglesyang pag-aari ng Panginoon. So maunawa natin na kailangan ang tao maranasan niya na siya ay tumanggap sa Panginoon, tumanggap at sumampalataya sa Panginoon at tumanggap ng Santo Bautismo, sapagkat yung Santo Bautismo, yan ang paraan para ipanganak ka hindi sa laman, hindi sa dugo, kundi ipanganak ka ng Diyos. At mula doon, mapasayo ang karapatang maging anak ng Diyos at mapabilang ka magpakilanman sa pagiging kasama sa pamilya o sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kapatid na niraya, hindi po sapat na ang tao'y sumampalataya lamang sa Panginoong Kristo Jesus, Opo. na hindi naman siya tumanggap ng Santo Bautismo, na hindi naman siya ipinanganak ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa makatwid, dito po mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pagiging anak ng Diyos ay mayroong proseso na dapat po nating pagdaanan. Yun po yung sinasabi ng mga banal na kasulatan na sa pamamagitan po ng aral na ituturo sa tao at kung sampalatayanan ng tao yung aral na yun, tinatanggap niya na yun ay kalooban ng Diyos at pagkatapos ay tumanggap siya ng bautismo sa katawan ni Kristo sa makatwid, ay yung sa kabanal-banal ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, doon ay nakatutugon siya sa isa sa banal na kalooban ng Diyos upang siya ay ipanganak at maging anak ng Diyos sa pamamagitan po ng bautismo. Mga giliw naming mga taga-subaybay. Dahil dito, kapatid na niraya, ano ang ibinigay na chance at pagkakataon ng ating Panginoon Diyos na Ama natin sa Espiritu sa lahat ng taong alipin pa ng kasalanan? Palibhasa po, kapatid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay, alam naman natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, at dahil sa kanyang pag-ibig at laki ng kanyang awa sa mga tao, hindi niya gusto na ang tao ay mamalaging alipin ng kasalanan. Kaya narito po ang kanyang itinuturo at itinuro niya sa mga apostol na ituro, ipangaral din sa mga tao para makaalis o makalaya sa pagiging alipin at magkaroon ng karapatan para maging anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. Sa salin po ng Biblia, ang bagong ang Biblia. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan
at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dalawang mahalagang bagay po ang kailangang gawin o mangyari sa tao para makalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan. Gaya ng ating narinig, ipinangaral, tinuro ng mga apostol at si Apostol Pedro po ang isa sa pangunahing nagtuturo ay ang tungkol sa pagsisisi. Ang sabi ng Apostol Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. So kailangan po talaga wag nating pangatwiranan yung kasalanan na ating nagagawa. Sa halip na pangatwiranan at pamalagian para makalaya tayo dun sa kasalanang umaalipin sa atin, pagsisihan natin yan. Talikuran po natin yan. At kasama ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, yun ang ating sikap. Ang tulong naman ng Diyos para makalaya sa makapangyarihang kasalanang umaalipin sa pamamagitan ng bautismo. Ang kasalanan ay gaya ng dumi na nahuhugasan at gaya ng malaking utang na napapatawad kapag ang tao po ay nagsisi at nagpabautismo. At sa ganung paraan, kung ikaw ay nakapagsisi na, tumalikod ka na sa kasalanan, naranasan mo ng mabautismuhan sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus dahil nandun yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, yun ang paraan para ganap ka ng makalaya. At pag nakalaya ka na sa kasalanan mo na umaalipin sa'yo, ibibigay na sa'yo sa pamamagitan ng bautismo yung karapatang maging anak ng Diyos. At kapag kaanak na tayo ng Diyos, kabilang ka na sa pamilya o sambahayan ng Panginoon. Kaya ang pagwe-welcome na ginagawa po natin doon sa mga nagpasyang magpabautismo, pagkatapos ng bautismo, welcome sa sambahayan ng Panginoon. Tayo na po magsama-sama sa pamilya ng Diyos. Kaya ang tawag natin sa kanila, mga kapatid, at tawag din sa atin ay kapatid, kaya magkakapatid tayo sa ilalim ng isang sambahayan o pamilya ng Panginoon. Ibig sabihin, mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi po tayo makakaiwas sa isang katotohanan upang ang tao ay maging anak ng Diyos, kailangan po siya muling ipanganak, hindi po ng laman at dugo, kundi sa pamamagitan ng tubig na sumisimbolo sa bautismo. Kaya kailangan po natin ang bautismo, mga giliw naming mga taga-subaybay. At sa mga nakalipas na mga pagtuturo, ay doon ay ipinahayag po mula sa banal na kasulatan na ang bautismo na ayon sa kalooban ng Diyos na dapat tanggapin ng tao ay ang bautismo sa kanyang katawan. Ito'y walang iba kundi sa kanyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya samantalang ang tao ay sumasampalataya lamang kay Kristo, pero ayaw naman niyang tanggapin ang bautismo sa isang katawan o sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kabanal-banalan, hindi po siya kailanman masasabing ipinanganak na muli. Kaya isang kahingian po, bahagi ng proseso para ang tao ay maging anak ng Diyos, kailangan niyang ipanganak na muli sa pamamagitan ng bautismo. Kapatid na Neraya, bakit kailangan na ang tao ay tumanggap pa ng bautismo sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Gaano po ba kapalad itong mga tao gaya natin na dahil sa pagsisisi at pagbabautismo sa kabanal-banalang iglesia ay naging kabilang tayo sa sangbahayan ng Diyos? Narito po ang sagot ng Apostol Pablo na itinuro niya sa mga unang nagsisi at nagpabautismo at naging kabilang sa sambahayan ng Diyos. Nasulat po ito sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 19, kasama po ang talatang 22 sa salin po ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sangbahayan. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.
4 na mahalagang bagay na naglalarawan ng kapalaran ng mga taong naging kabilang sa sambahayan ng Diyos dahil po sa pagsisisi at pagpapabautismo sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Gaya ng itinuro ni Apostol Pablo sa mga unang mananampalataya. Una, sabi niya, hindi na anya kayo dayuhan o taga-ibang bansa. Pangalawa, kayo anya'y mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos. At pangatlo, tiniyak niya dahil sa pagsisisi at pagpapabautismo sa loob ng kabanal-banal na iglesia, kabilang na kayo sa sambahayan ng Diyos. At dahil doon, ang inyong kalagayan, naging bahagi na kayo ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ito'y nagpapatotoo na consistent si Apostol Pablo, mga giliw naming mga taga-subaybay, na ganito na lamang niya pilit na inihahayag at ipaunawa sa atin po na mga hindi panlubos na nakakaalam ng banal na kalooban ng Diyos. Isang napakabuting kapalaran po ang tatanggapin natin kung tayo ay ipanganak na muli sa pamamagitan ng bautismo sa loob ng iglesia, sapagkat mayroon pong isang kapalarang na kahit pa ano pa ang kalagayan natin sa mundong ito ay hindi po ito mahihigitan ng anumang kayamanan dito sa lupa. Mga minamahal na kapatid, isang napakalaking karangalan na tayo po ay tawaging mga anak ng Diyos. Kaya sino tayo para itanggi ang ating sarili sa banal na kaloobang ito ng Panginoon? Mga giliw naming mga taga-subaybay. Ngayon ay kumakatok sa ating kalooban ang ating Panginoon Diyos, lubos niyang ipinauunawa ang kahalagahan at kaugnayan ng bautismo sa pagiging anak ng Diyos. Tayo na po at hinihikayat po namin kayo tungkol sa bagay na ito. At bukod po doon, kapatid na Neraya, sa dakilang kapalarang tatanggapin ng isang tao na naging anak ng Diyos, ano po ang tiyak na mararanasan natin ng mga tao na nasa loob na ng kabanal-banalang iglesia na siyang sambahayan o pamilya ng Diyos? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa natin sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 6, sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sangbahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan. Kaya't matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Narito po ang napakagandang kapalaran at tiyak na mararanasan ng mga taong nasa loob ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang pamilya o sambahayan ng Diyos. Gaya ng sinabi ng Apostol Pablo, ang ating Panginoong Kristo Jesus ay gaya siya ng anak, pero siya po yung namumuno sa sambahayan ng Diyos. Kaya ayon sa ating pananampalataya, Opo. hindi talaga siya anak. Opo. Gumanap lang ng gawain ng isang anak, pero ang talagang kanyang gawain sa sambahayan ng Diyos ay namumuno. So kung namumuno o puno, ama. Kaya tinuturo nating ama o spiritual father, spiritual na ama sa loob ng sambahayan o pamilya ng Diyos. At tayuan niya bilang kanyang sambahayan ay dapat natin itong ikarangal, sapagkat tayo ay may matibay na pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. So dito po, maunawa nating dahil si Kristo ang puno sa sambahayan ng Diyos, mararanasan natin ang pamumuno o pangangasiwa ng Panginoong Kristo Jesus sa ating buhay. At yun po ang pinakamagandang buhay. Yung buhay na ang namumuno o nagmamanage ng buhay mo ay hindi ikaw, kundi ang namumuno o nagmamanage ng iyong buhay ay ang Panginoong Diyos. At dahil ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, isang biyaya na hatid niya sa mga taong kanyang pinagpupunuan, mabubuhay ng mapayapa. Opo. At dahil din ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ama siya ng pag-ibig, mabubuhay ka sa pag-ibig. At dahil doon ay mararanasan mo ang kagalakang ukol sa
espiritu. Magkakaroon po ng direksyon ang ating buhay. Kaya sa mga tao po na naghahangad na mapanuto ang kanilang buhay, lalo na yung mga taong nag-iisip kung paano magkakaroon ng magandang kinabukasan, na nag-iisip at gumagawa ng lahat ng paraan, pero ganun pa man, lagi siyang nauuwi sa kabiguan. Ito na po yung sagot. Kung gusto nating maging maayos, maging matagumpay, mapayapa ang ating buhay, payagan nating pamunuan tayo ni Kristo. Ang masunod sa ating buhay ay siya at hindi tayo. At mangyayari lamang po yun pagkakabilang tayo sa pamilya niya. Kapag tayo naging anak na ng Diyos at siya ang ating Ama, imamanage ng Diyos ang ating buhay. At dahil tayo minamanage ng Panginoon, magkakaroon na ng direksyon. Alam natin kung saan tayo nanggaling, alam natin kung bakit tayo naririto, kung anong mga dapat nating pangunahing pinagkakaabalahan at ginagawa, at dahil ang Diyos ang namumuno sa atin, alam natin kung saan tayo mabuting tutungo. Kaya magkakaroon tayo ng magandang buhay. At ang kalagayang ito anya'y matibay ang ating pag-asa. Hindi natin ito anya ikinahihiya. Sabihin, isang malaking karangalan ang makasama sa pamilya ng Diyos. Wala nang hihigit pa sa pamilyang ito sa buong mundo. Ang ikaw ay kabilang sa pamilya o sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ito ang dakilang kapalaran ng mga tao kung siya po ay maging tunay na anak ng Diyos. Ikaw, mga minamahal naming mga taga-subaybay, tatanggi ka pa ba sa kapalarang iniaalok na ito ng ating Panginoon Diyos? Sana'y tulungan tayo ng Panginoon na maudyukan ang bawat isa po sa atin na alamin pa ang kalooban ng Diyos tungkol po sa pagiging anak niya. Alamin natin ito sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-aralan po ninyo sa amin. At pwede nyo pong tawagan ang mga numero ng mga teleponong nakikita ninyo sa screen, at mula doon, pwede po kayong magsabi na baka pwede ay mayroong pumuntang mangangaral sa inyong lugar at patuloy na ituro pa ang mga bagay tungkol sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Isang dakilang palad ang maging tunay na anak ng Diyos, sapagkat mararanasan mo ang tunay na paghahari ng Diyos sa iyong puso at sa iyong sariling sangbahayan, na madadama ninyo ang patnubay, ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo Jesus bilang amang espiritual sa loob ng kanyang sangbahayan o sa kanyang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nawa ay ipagpala sa atin ng ating Panginoon ang mga pagtuturong ito sa ating puso, lumikha ng isang matibay na pananampalatayang mag-uudyok sa atin upang tayo man ay mangarap, magnasa na maging bahagi ng sambahayan ng Diyos. Ipagpala po sa atin ang araling ito ngayon at kailanman. Amen.